sa'yo. Hingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sinilang na si Jesucristo, Pagkari sa mundo, ang Santo Niño sa saray tutubos, buhinin ang manunubos. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita natin ang kabanal-banalang ngalan ng ating Panginoong Jesus. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa aming pagpaparangal sa ngalan ni Jesus, kaming mga nagkakamit ng kanyang matamis na pagmamahal sa sanlibutan, ay bigyan mo ng puspos na kaligayahan sa kalangitan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag
ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis. Tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit saan namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit, sa Panginooy ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas, yaong lahat sa daigdig, masipagbunying may galak. Panginooy papurihan sa kagalakan ng lahat. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trumpeta, nakasaliwan tambuli. Ipagbunyi nating lahat, Panginoong ating Hari. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Magsitayo na po ang lahat. Naging anak ng Diyos tayo, sa salitang naging tao, nananirahan sa mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos nakikilala noon,
bagamat ako'y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nananatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sino po sa inyo ang naniniwala na siya ay mabuti? Buti naman madami. Ano? Kasi baka yung iba parang nagdadalawang, mabuti ba ako? Ano? No? Sino ang hindi naniniwala na siya ay mabuti? Buti naman walang nagtaas ng kamay. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa gabing ito, mga kapatid? Tandaan natin na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. At ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos. At kung ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos, ibig sabihin, ang pagkatao natin, ang puso natin ay may taglay na kabutihan. Kaya nung tayo ay pinanganak, ang unang misyon marahil ay pinagkaloob sa atin ng Diyos, ang una sa lahat ay mahalin ang Diyos. Sumusunod sa pagmamahal sa Diyos ay maging mabuti sa lahat ng ating pagkilos at paggawa. Kaya nga mga kapatid, kung ang misyon ng bawat isa sa atin ay maging mabuti, kung ang misyon ng bawat isa sa atin ay gumawa ng tama, magandang tanungin ng ating mga sarili, sa mga oras na ito, nagpapakabuti po ba tayo? Sa mga oras na ito, gumagawa po ba tayo ng tama? Dahil mga kapatid, kagaya ni Juan Bautista na napakinggan natin sa ating ebanghelyo, merong ding ipinagkaloob na misyon kay Juan Bautista. At ang misyon na ipinagkaloob kay Juan Bautista ay ihanda ang daraanan ng Panginoon. Ngunit aaminin ko sa inyo mga kapatid, na ang misyon na ipinagkaloob kay Juan Bautista ay hindi naging madali. Marami siyang pagsubok, maraming paghihirap, maraming pag-uusig siyang hinarap. Pero paano na paglabanan ni Juan Bautista ang lahat ng ito? Simple lamang. Naging tapat siya sa kanyang misyon. At ano ang katapatan na ginawa ni Juan Bautista? Nanatili sa kanyang puso ang pagpapakabuti. Nanatili sa kanyang puso ang paggawa ng tama. Sa madaling salita mga kapatid, kung ang bawat isa sa atin ay may misyong magpakabuti at gumawa ng tama, anong dapat maging hamon para sa atin? Maging tapat sa Diyos. Dahil oras na tayo ay nagiging tapat sa Diyos, kahit anumang pagsubok, kahit anumang pag-uusig, nasa puso pa din natin ang gumawa ng mabuti at tama. Kaya nga mga kapatid, kanina tinanong ko po sa inyo, sino po sa inyo ang mabuti? Maraming nagtaas ng kamay. Sa lahat sa atin na nagtaas ng kamay na tayo ay nagpapakabuti, magandang tanungin, nagiging tapat ba tayo ng totoo sa Panginoon?
Kung ikaw ay nagpapakabuti at ikaw ay sumusunod sa misyon na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, tapat ka pa bilang padre de pamilya. Tapat ka ba bilang may bahay ng iyong pamilya? Tapat ka ba bilang anak? Tapat ka ba bilang asawa? At higit sa lahat, mga kapatid, punong-puno ang Quiapo sa oras na ito. Tapat ba tayo bilang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno? Dahil ang misyon ng pagpapakabuti ay misyong pagiging tapat sa Diyos. At ang pagiging tapat sa Diyos, laging nagsasabuhay ng paggawa ng tama at paggawa ng mabuti sa lahat ng oras at pagkakataon. Alam niyo po, kaninang umaga, ang laman po ng aking panalangin, sabi ko po sa mahal na pong Jesus Nazareno, Panginoong Jesus, tulungan po ninyo akong maging tapat bilang iyong pari. At kasama po sa panalangin ko kaninang umaga, Panginoong mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan po ninyo na ang lahat ng deboto, lahat ng sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno, maging tapat po sa inyo. Mabuti at gumagawa ng tama. Parang ayaw po ninyo. Parang nalungkot po kayo. Pero kung ang misyon natin ay pagpapakabuti, dapat tapat tayo sa Diyos. Tapat tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pangalawang bagay, ang misyong pagpapakabuti ay hindi rin ho madali. Maraming tao na kapag ikaw ay nagpapakabuti, anong sasabihin sa iyo? Killjoy ka. Kapag ikaw ay nagpapakabuti sa buhay mo, may mga taong magsasabi sa iyo, wala kang pakisama. Makisama ka naman. Kapag sa sarili mo, gusto mong magpakabuti, anong sasabihin sa iyo ng kapwa mo? Ano ba yan? Piling mabait. Pero mga kapatid, sa kabila ng udyok ng marami sa atin na huwag magpakabuti, ano ang panawagan sa atin? Ang misyon ng pagpapakabuti ay dapat magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos. Maraming pagkakataon, mga kapatid, na merong mga tao magsasabi sa atin at lalayo sa buhay natin dahil pinipili nating magpakabuti. Merong mga pagkakataon na may magagalit sa atin dahil pinipili nating gumawa ng tama. Lalayo sila. At marahil pwedeng maiwan ka sa mundong ito. Pero tandaan mo, isinilang ka hindi upang palakpakan ng tao, kundi isinilang ka upang magbigay papuri sa Diyos. At sa iyong pagbibigay papuri sa Diyos, sa iyong pagbibigay papuri sa mahal na pong Jesus Nazareno, tunay mong pinapakita ang iyong pagtitiwala sa Diyos. At tandaan mo, ang lahat ng nagtiwala sa mahal na pong Jesus Nazareno, kailanman hindi pinabayaan ni Jesus. Tandaan mo, ang lahat ng kumapit sa mahal na pong Jesus Nazareno, inakay ni Jesus. Ang lahat ng nagmahal sa mahal na pong Jesus Nazareno, tunay na inibig ni Jesus. Kaya mga kapatid, kasama sa misyon ng pagpapakabuti, ang maraming pag-uusig. Ngunit tandaan mo, mas malakas ang pagmamahal sa iyo ng Diyos kaysa pag-uusig ng ibang tao.
ang misyon ng pagpapakabuti nangangailangan ng pagtitiwala sa Diyos. Panghuli, ang misyon ng pagpapakabuti ay panawagan sa atin na ipakilala si Jesus. Ang misyon ng pagpapakabuti ay panawagan sa atin na ipakilala si Jesus. Alam niyo po, sabi po sa balita, ang dami daw po ng tao dito sa Quiapo ay mahigit 100,000. To be exact, sabi po sa balita, 93,000. Ganoon kadami ang tumungo sa Quiapo upang dumalo sa misa, upang magpasalamat, upang tumanggap kay Jesus. Pero marahil mga kapatid, kung yung mahigit 1,000 katao na yon, pagkatapos ng misa, ang kanilang misyon ay hindi lamang ipagkaloob ang kabutihan sa kanilang sarili, kundi ipagkaloob ang kabutihan sa mundo, ipakalat ang kabutihan sa mundo. Naniniwala ako na ang mundo ay puno pa din ng pag-asang may magpapakabuti. Dahil mga kapatid, hamon po sa atin na sa pagtanggap natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, ipagkaloob sa atin ang misyon ng papakabuti, nangangahulugan na dapat din tayong magpakabuti paglabas dito sa loob ng simbahan at pagpunta sa iba't ibang lugar, dala si Jesus. Kaya mga kapatid, sana po ganun ha. Tinanggap mo ang mahal na pong Jesus Nazareno, dapat pagkatapos ng misa, hindi ka nakikipag-away diyan dahil tinulak ka. Pagkatapos ng misa, tumanggap ka ng Eucharistia, tinanggap mo ang mahal na pong Jesus Nazareno, dapat hindi ka nakikipag-chismisan. Dapat ang ipinahayag mo, pagmamahal ng Diyos. Dahil lang yun ang misyon ng pagpapakabuti. Yun ang misyon na ipahayag ang kabutihan, awa, at pagmamahal sa atin ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, lagi ko po ito nababanggit kapag ako ay nagmimisa dito sa Quiapo. Naalala ko po nung bago pa lamang po ako nagmimisa dito sa Quiapo, ako po ay nakabunggo ng motor dito sa may Ayala Bridge. And during that time, nakamask pa po eh. Yung nabunggo ko pong motor dyan sa Ayala Bridge, galit na galit po. Pinupukpok ko yung sasakyan ko. Kasalanan ko naman ho talaga. At paglabas ko ho ng pintuan, pinagmumura niya po ako. Di ko pwedeng mabanggit dito. Sabi niya sa akin, alam mo, sinira mo ang araw ko. Kakasimba ko lang. Kakasimba ko lang. Sabi niya. Sabi ko, pasensya na po talaga kayo. Hindi ko po kayo napansin. Huwag mo akong hawakan. Sabi niya. Tinanggal ko yung face mask. Tapos sabi niya sa akin, teka lang, ikaw ba yung nagmisa? Sabi ko, ako ho. Hindi mo sinabi. Sige na, okay na, Father, pwede na. Alam niyo ho, bumalik ko ako doon sa pinatutuluyan ko po at pinagnilayan ko ho yung karanasan na yon. Sabi ko, bakit ho kaya niya ako pinatawad? Pinatawad niya ba ako dahil pari ako? Dahil ako yung nagmisa? O pinatawad niya ako dahil kakasimba niya lang? Magkaiba po yun, ha? Dahil mga kapatid, may epekto ang pagtanggap kay Jesus. May epekto ang pagpapakabuti.
At yun po ang hamon sa atin. Ang misyon na dalhin si Jesus. Misyon na dalhin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, ang bawat isa sa atin may taglay na kabutihan. Ang bawat isa sa atin mabuting nilikha ng Diyos. At kung ang bawat isa sa atin ay mabuting nilikha ng Diyos, ano ang hamon sa atin? Magtiwala. At oras na tayo magtiwala, hindi niya tayo pababayaan. At kung hindi tayo pinababayaan ng Diyos, tandaan natin, huwag din tayong matakot na ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa iba. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, yan po ang ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, turuan po ninyo akong gampanan ang aking misyong magpakabuti at ipahayag ang iyong kabutihan sa mundo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuro ni Juan Bautista si Jesus bilang anak ng Diyos. Ituon natin ang ating mga puso at isipan sa Kanya sa ating pananalangin. Ang ating pong panalangin, itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang mga pinuno at kasapi ng simbahan, naway maging masigasig na ipahayag si Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway hindi maghangad ng pansariling pakinabang, kundi maglingkod sa abot ng kanilang makakaya para sa kapakanan ng bayan. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang mga magulang, naway maunawaan na sa pamamagitan ng pagtuturo nila ng pananampalataya sa kanilang mga anak, ay natutupad nila ang kanilang natatanging misyon na akayin ang mga tao patungo kay Jesus. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang lahat na may karamdaman at nagdurusa, naway makabatid na sila ay mahalaga sa mga mata ng Diyos at sila ay kinakalinga niya. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Ang ating mga kaibigan na sa binyag ay namatay kasama ni Kristo at ngayon ay natapos na ang paglalakbay sa lupa. Naway makabahagi sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng kanyang muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Itulot mong maging mga saksi mo kami, O Panginoon. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din po ang mga taong humiling ng ating mga dasal. Ama naming Diyos, tinupad mo ang iyong pangako sa amin sa paghahandog mo ng iyong anak. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang maging tapat sa mga saksi ng kanyang pagdating. Idinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ngalan ni Jesus, tanggapin mo ang mga alay sa dambana, pakundangan sa kanyang pangako na anumang hilingin namin sa kanyang ngalan ay di mabibigo, sapagkat siya'y nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumairi, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay,
Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag
ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, para mo ng awang pagbiyang kaming mga nakinabang upang marapat naming maparangalan si Jesus na poong mahal, sapagkat tanging siya lamang ang pinaninikluhuran ng tanan sa ikapagkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.